So, mga magandang araw mga bata. Sa araw na ito is pag-aaralan natin ang Introduction to Statistics. So, dito is malalaman natin kung ano nga ba yung statistic at bakit nakakatulong or konektado to sa pang-araw-araw na buhay natin. So, learning objectives. Define statistic and its importance in every life. So, dito sa pag-aralan natin is malalaman natin and madedefine natin ano nga ba yung statistic at gaano siya kakonektado sa everyday life natin. Number 2 is identify and differentiate data types, which is qualitative and quantitative. So, malalaman natin ano nga bang pinagkaiba ni qualitative at ni quantitative. Pangatlo, collect, organize, and interpret simple sets of data. So, malalaman natin kung paano nga ba mag-organize, mag-collect ng mga simple sets of data. So, what is statistic? Statistic is the branch of mathematics that involves collecting, organizing, analyzing, and interpreting data. Or, sinasabi dyan, ang statistic is sangay ng mathematics. Kumbaga, tuputukoy siya sa paglaganap, sa pag-ayos at pagsusuri para makapagbigay ng maayos na data. So, sabi dyan, why is important? Siyempre, bakit nga ba ito mahalaga? Kasi nakakatulong siyang maunawaan natin yung mga impormasyon. Then, syempre, 'di ba? Kapag nagtatackle tayo ng isang activities, is minsan meron tayong survey. Ayun yung tinatawag ng statistic. Gumagawa tayo ng survey, pagtataya, pagpapasya at pagkakaroon ng decision making. So, real life example of statistics. So, ano nga ba yung mga real life example ng statistics? So, una dyan is class attendance. So, ang pagtatanong kung sino yung mga umabsent or lumiban sa klase ay uri na ng statistic. Kasi tinitignan natin kung ilan nga ba. So, dito naman sa pangalawa is favorite fruit survey. Which fruit is the most popular? So, tinitignan natin kung ano nga ba or ilan nga ba yung mga popular na fruit. So, pangatlo is weather report. Average temperature in a week. So, from the word average, tinitingnan natin kung ano nga ba yung average ng temperature in a week. Next. So, types of data. Ano nga ba yung mga types ng data natin? Katulad nga yung kanina, nakalagay dyan is qualitative data or descriptive. So, ang example daw ng qualitative data is yung mga colors, names, preferences, favorite color. Kumbaga, si qualitative is more on information. More information ng tao at yung real life na information na meron siya. Kung ano yung mga experience niya, kung ano yung mga hilig niya. Dumako naman tayo kay quantitative. Si quantitative is data, numerical, kumbaga ilan ba yung age, yung height, yung number or books. Impormasyon siya ng bilang or halaga. Kung kanina is more on descriptive or information, which is si qualitative yon, more on information. Kay quantitative naman is numerical. Ilang halaga, anong halaga, ilan ang bilang, kumbaga more on numerical. Kung si qualitative ulit, ang uulitin ko is real life experiences and information. Si quantitative is numerical or pagbibilang. So, ano nga ba yung mga methods to present data? So, meron tayong methods or tatlong methods paano mag-present ng data. So, una dyan is tally chart. So una dyan si tally chart, si pictograph, at si bar graph. So, sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba yan, tatlong na yan. So, si tally chart. A tally chart is a table used to record data using tally marks or line or sticks. Naalala nyo ng mga bata tayo, gumagawa tayo ng mga ganun kung ilan na siyang beses nag-ingay, kapag nag-release tayo ng noisy, ayan yung tinatawag na tally chart or gumagamit tayo ng line or sticks to represent the frequency or number of occurrences. So, ayan nga yung gumagamit tayo ng mga lines. So, based dyan sa picture, diba, kita nyo naman 1, 2, 3, 4, 5. So, mga ginagamit dyan is mga lines. So, dito tayo kay pictograph. A pictograph is a graph that uses picture or symbols to represent data. Each picture usually represents a specific quantity.
So, ang sinasabi dyan, isa siyang uri ng graph na gumagamit ng mga larawan or simbolo, katulad dyan sa nasa picture, upang kumatawan sa datos or upang malaman natin kung ano nga ba ang meron sa data. So, bawat larawan ay talagang may halaga or talagang may bilang siya. Hindi lang siya basta nilagay, kundi may bilang talaga siya. So, ano nga ba yung halimbawa dyan? Halimbawa, kung ang isang larawan ng mansanas ay kumakatawad sa dalawang estudyante, 3 larawan ay nangangahulugan ng 6 na estudyante. So, para dyan, meron tayong dyan, pizza. So, yung cheese, pepperoni, yon, meron siyang bilang talaga. So, last is si bar graph. Ano nga ba si bar graph? A bar graph is a chart that uses rectangular bars to show data. The length or height of the bar represent the value of frequency. Or, si bar graph daw ay isang chart na gumagamit ng parihabang bar. Kung kanina stick, ngayon bar, para siyang chocolate bar, which is ayan yung nasa picture, upang ipakita ang datos, each week kung mataas ba to, or gaano ba kalaki to, so kung kumakatawan siya sa halaga, or dalas. So, kung madalas ba, yung mga bar, mas mataas kung madalas. Kung hindi masyadong madalas, yung bar is medyo mababa. So, ano nga ba yung halimbawa niya? Maari kang magpakita ng isang bar graph kung ilan yung may paboritong prutas. Halimbawa, yung nakalagay dyan sa picture, kung ilang tao yung may favorite ng mansanas, which is 40, ay yung mataas na bar graph. Yung blue, yung mabababa sa unahan, diba? Kung ilan yung masyadong hindi mahilig ng mansanas, ay yung mababang graph. So, ayun yung tinatawag nating pie graph, na lagi nating isinaalang-alang kung ano nga ba yung mga datos na meron. So, summary tayo. So, tandaan natin na ang statistic is makakatulong sa atin sa pang-araw-araw kasi dito is nagko-collect tayo ng mga data. May mga times na nagtatanong ilang taon ka na. Ang tawag doon is mga statistics na din. So, tandaan natin, we collect, organize, and interpret qualitative and quantitative data. Then next is data can be shown using charts and graph for easy understanding. So, yun lang. Sana naintindihan nyo ang ating aralin. Bye!